Alam nyo, isipin nyo kung paano binago ng internet ang lahat sa buhay natin. Parang ganun. Ganun kalaki ang pagbabagong pinag-uusapan natin ngayon. Pero this time, hindi sa ere, kundi sa dagat. May isang revolusyon na tahimik na nagaganap sa ating mga karagatan. At ang bida? Artificial Intelligence. Aalamin natin ngayon kung paano nito babaguhin ang buong mundo ng shipping. Okay, para magsimula, isipin nyo to. Yung mga higanting barko na nagdadala ng halos lahat ng gamit natin, yung telepono nyo, yung damit nyo, halos lahat, paano kung bigla wala na silang sakay na kahit isang tao? Walang kapitan, walang crew. Ano kaya ang itsura ng mundo natin pag ganon? Para mas madaling maintindihan yung laki ng pagbabagong to, isipin nyo na lang yung paglipat natin mula sa snail mail papuntang email. Di ba ang layo? Ganon din dito. Yung tradisyonal na barko, parang snail mail yan. May tao sa bawat hakbang, may chance magkamali, may pahinga. Pero yung autonomous shipping, yan ang email. Isang utos lang, dire-diretso, 24/7 at super efficient. So eto yung mga pag-uusapan natin. Unahin natin yung simula ng lahat, yung next great leap sa shipping. Tapos, titingnan natin yung iba't ibang levels of autonomy. Paano ba nag-iisip ang isang smart ship? Sino-sino ang nag-uunahan sa karerang to? At syempre, ano yung mga magiging benepisyo at mga haharapin nating hamon? Okay, simulan natin sa unang bahagi. Yung susunod na malaking hakbang sa pagbabarko. Alam nyo, kahit parang galing sa sci-fi movie yung ideya ng mga barkong walang crew, ang totoo niyan, matagal na tong pinaplano. Hindi to biglaan. Let's look back kung saan ba to nagsimula. Tingnan nyo to, yung journey pala natin papunta sa full autonomy, nagsimula pa noong 1960s sa mga simpleng automation lang. Tapos by the 70s, may computer-controlled na engine rooms na. Pagdating ng 1998, grabe, yung Japan sinusubukan na yung AI para sa route planning. At fast forward to 2016, yung Rolls-Royce, may konsepto na sila ng remote control centers. So kitang-kita na yung progression, 'di ba? Dahan-dahan pero dire-diretso. Okay, so lipat tayo sa sunod na topic, yung mga antas ng autonomy. Kasi pag sinabi nating autonomous, ano ba talaga ang ibig sabihin nun para sa isang barko? Hindi kasi to parang switch lang na on or off. May mga level yan paunti-unti. So sa pinakasimpleng paliwanag, pag sinabi nating AI autonomous ship, ito yung barko na kaya niyang mag-isip para sa sarili niya. Kaya niyang mag-navigate, umiwas sa banggaan at gumawa ng desisyon, lahat yan nang walang human intervention. Parang may sariling utak. At para maging standard niyan sa buong mundo, yung International Maritime Organization o IMO, gumawa sila ng framework. May 4 na level. Level 1, parang smart assistant lang. Nanyan pa rin yung crew, sila pa rin ang final decision maker. Level 2, medyo hands-off na yung crew, pero a-step in sila pag komplikado yung sitwasyon. Pagdating sa level 3, nako, wala nang tao sa barko. Remote control na yan, kinukontrol mula sa lupa. At yung pinaka-goal, level 4, fully autonomous. Yung mismong system na ang bahala sa lahat. Sunod na tanong, paano ba nag-iisip ang isang smart ship? Ano yung magic sa likod nito? Paano nagagawa ng isang dambuhalang piraso ng bakal na mag-navigate sa karagatan ng mag-isa? Ating alamin yung technology sa likod niyan. So ang utak ng barko ay hindi lang isang bagay, kundi isang sistema ng 5 core technologies. Una, yung pinakautak talaga, yung AI Decision System. Ito yung nag-aaral at nagdedesisyon. Pangalawa, yung mga mata at tenga niya, yung mga sensors, radar, lidar, mga high-tech na camera. Pangatlo, syempre kailangan niyang malaman kung nasaan siya, kaya may GPS at electronic charts. Pang-apat, yung communication system niya gamit ang 5G at satellite para laging konektado. At pang-5, yung mga kamay at paa niya, yung automatic control systems na kumokontrol sa manibela at makina. Lahat yan nag-uusap-usap para gumana ng maayos. Okay, so ngayong alam na natin na posible pala yung teknolohiya. Siyempre, anong kasunod? Karera! Nagsisimula na ang global race for autonomy. Ang tanong, sino ang mananalo? Sino ang magiging leader sa bagong maritime era na to? At ang ganda rito, iba-iba yung strategy ng bawat bansa. Tingnan nyo, yung UK, ang focus nila, commercial. Gusto lang maging fully automated by 2035. Yung US naman, ginagamit yung tech nila para sa defense, tulad ng Sea Hunter nila. Ang Norway, very forward-thinking. Electric at commercial ang apake nila, tulad ng Yara Birkeland. Tapos yung Japan, ang galing nakafocus sila sa AI analytics para ma-optimize yung mga ruta. So hindi lang ito iisang karera, para siyang decathlon. Iba-iba yung event na sinasalihan. So,
We've talked about the how and the who. Ngayon, pag-usapan natin yung pinakamahalaga, yung why. Bakit ba ito isang revolusyon sa global trade? Kasi, ulitin ko, hindi lang to tungkol sa high-tech na barko. This changes everything. Mula sa safety, sa gastos, hanggang sa kung paano gumagalaw ang mga produkto sa buong mundo. At ito yung numerong dapat nyong tandaan. 85%. Ganyan kalaki yung porsyento ng mga aksidente sa dagat na dahil sa human error. Isipin niyo yon. At yung autonomous technology, yan mismo ang tinatarget niyang problema. Ang potensyal nito para gawing mas ligtas ang ating mga karagatan ay napakalaki. Pero hindi lang safety ang usakan dito. Marami pang benefits. Siyempre, malaki ang matitipid sa crew costs. Mas magiging fuel efficient din sila. So, mas mababa yung carbon emissions. Good for the environment. At dahil hindi napapagod ang AI, kaya nila mag-operate 24/7 kahit anong panahon pa yan. Ang resulta, isang mas mabilis at mas efficient na global supply chain, from start to finish. Magandang pakinggan lahat, no? Pero siyempre, may catch. At malaki siyang catch. Heto yung malaking balakid sa ngayon, yung gastos. Ang paggawa ng isang fully autonomous ship ay pwedeng umabot ng 3 beses sa presyo ng isang normal na barko. 3 times! Yan ang reality check. At hindi lang perang problema. So dito na tayo sa huling bahagi, yung mga hamon sa hinaharap. Dahil bukod sa presyo, marami pang kailangang ayusin bago ito maging mainstream. May mga usapin sa batas, sa regulasyon, at maging sa tiwala nating mga tao. Basically, 3 malalaking bagay yung kailangang malampasan. Number 1, yung mataas na initial cost. Kailangang bumabayan. Number 2, yung mga batas natin. Marami sa maritime laws, sinulat pa nung panahon na hindi pa na-imagine ang barkong walang tao. Kailangan niyang i-update. At number 3, yung transition period. Matagal bago ito ma-adapt ng lahat. Kailangan mag-evolve ang technology, batas, at yung public acceptance ng sabay-sabay. Pero kahit may mga hamon, malinaw na malinaw yung vision para sa future. Hindi na natin titingnan ng mga barko bilang simpleng delivery truck ng karagatan. Magiging smart logistics nodes sila. Bahagi sila ng isang dambuhalang network na nag-i-integrate ng IoT at big data. Connected, intelligent. Yan ang future. So dito tayo magtatapos. Isang huling kaisipan. Paparating na yung teknolohiya. It's happening. Malapit na nating makita ang mga karagatang pinapatakbo ng AI. Kaya ang tanong ngayon, hindi na kung mangyayari ba ito, kundi kailan ito magiging pangkaraniwan. At ng mas malaking tanong, handa na nga ba tayo?